Anyong mga ka-adventure, na-miss nyo na ba ang Boracay? Kasi kami, sobra. Kaya naman, tara at mag-throwback tayo sa aming record-breaking December 2025 trip. Alam nyo ba, best, nasa 227,000 tourists ang kasabay namin dito? O diba, parang buong barangay na ang nag-alsa baluta para lumipat sa White Beach. Siksikan? Yes. Deadma? Definitely. Kasi naman, kapag ganito kaganda ang view, feeling international model ka na rin. At dahil Pasko na nung bumisita kami, don't expect a reindeer ha. Dito sa Boracay, bangka ang gamit ni Santa Claus. Good morning everyone! Maaga kaming nagising dito sa Boracay. Medyo gloomy ang sky at may mahinang ulan pero hindi naman tayo nagpapapigil. Bago lumabas ng hotel, nagkape muna kami to warm up. Minsan mas masarap maglakad kapag ganitong malamig ang simoy ng hangin. Pagdating namin sa White Beach around 9:30, nagulat ako. Kunti lang ang tao, siguro dahil sa ulan at puyatan kagabi. Marami pa ang tulog. For me, this is the best time to enjoy the beach. Hindi mainit sa balat at parang solo mo ang mga buhangin. Mapapaisip ka talaga, ito ang Boracay na hindi mo laging nakikita sa social media. And of course, we found a hidden gem, isang local karinderya. Sabi ko sa inyo, diet no more talaga pagdating dito. Nag-order kami ng favorite ko. Sinaing na tulingan, Bicol Express, chicken curry at ampalaya. Promise, lasang home cooked talaga. Yung sinaing na tulingan, perfect. Matagal ko na rin hindi natitikman to kaya sobrang na-appreciate ko. Partner with hot Filipino coffee. We only paid 340 pesos for everything. Napakasulit, diba? Busog na busog kami bago ituloy ang aming walk. Busog-lusog kaya diretso na kami sa aming adventure. From the beach, naglakad kami papasok sa Sinagba Road. It's a bit narrower and more local, giving you a real feel of the island's hidden side. Kahit pa drizzling ang ulan, enjoy pa rin kami walking with our umbrellas. Nakita namin ang mga resorts, local homes, at pati na rin ang cemetery. Sobrang perfect ng weather. Yung sakto lang init pero hindi humuhulas ang makeup. Pero sapat na para mag-glow sa camera. Check out this crystal clear water. Walang filter to ha. Real life beauty to. Kahit ang daming tao na maintain pa rin ang cleanliness, strict na kasi ang rules. Bawal ang single-use plastic at bawal ang party-party sa shoreline. Honestly, mas maganda siya sa ganito. Mas relaxing, very family-friendly, perfect for our content. Mapapansin nyo sa main road na halos lahat ngayon ay e-trikes na, eco-friendly at tahimik. Mayroon na ring hop-on hop-off buses na very convenient for tourists. As we walk, we saw the famous Willy Rocks and the mushroom rug. Tinawag siyang mushroom dahil sa erosions ng dagat sa ilalim ng bato, kaya nagmukha siyang kabute. Next stop was Lembros Point. If you want a breathtaking view, this is it. Pro tip, be careful dahil slippery ang rocks. You'll see local kids here who are expert at photography. It's up to you how much tip you want to give, but usually 50 to 100 pesos a big help for them. Ang ganda talaga ng tanawin dito, Bes. Mula sa Lembros Point, kitang-kita mo yung mga bangka na nakaparada sa malayo. Alam niyo ba, tuwing December, dahil amihan season at kalmado ang tubig dito sa Station 1, dito talaga nagstay ang mga bangka at paraw. Kaya kung mapapansin niyo sa video, napakasinig ng view, parang postcard. Kaya hindi mo talaga mapipigilan na mag-stop over at kumuha ng pictures kahit umaambon. Habang naglalakad kami, medyo napabuntong hininga ako kasi nga slippery ang daan. Sabi ko sa pamilya ko, dahan-dahan lang baka ang maging content natin ay ang pagkadulas ko. Medyo nakayuko rin kami sa ilang part dahil sa mga nakalawit na bato mula sa cliff. It feels like a real adventure, yung tipong akala mo dulo na ng Boracay. Pero may nakatago pa palang ganda sa kabila. Kaya believe din ako sa mga local na dumadaan dito araw-araw na parang normal na kalsada lang ang nilalakaran. Samantalang tayo ay dahan-dahan na parang naglalakad sa bubog. At speaking of locals, nakakatuwa silang kausap habang nag-aabang ng matutulungan sa pagkuha ng mga pictures. Sabi nga nila, mas maganda raw bumalik dito kapag low tide naman para mas malawak ang pwedeng lakaran sa ilalim ng cliff. Pero dahil nga high tide na pumunta ang hapon at medyo maulan, challenge talaga ang bawat hakbang. Pero yun ang masarap na parte ng pagta-travel bilang pamilya. Yung magkakasama kayong nagtatravel
nagtatawanan habang nag-iingat sa daan. Time na para i-meet up ang aming children. Magkikita-kita kami sa D Mall Avenue. Pero bago yon, dumaan muna kami sa Balabag Wetland Park or Balabag Lake. Natural inland wetland ito na ni-rehabilitate noong 2018. Napakalinis ng tubig at perfect ang reflections ng mga buildings. And here we are sa D Mall. Alam niyo ba na nag-start ito noong 2004? Worth it ba? Definitely. Dito mo makikita ang lahat dahil hapon na at umiinit ang panahon. We tried the famous Coco Mama, vegan-friendly coconut ice cream with fresh mangoes and sticker rice. Perfect pampalamig sa init, grabe ang pila pero worth the wait. Lasang island life talaga. At alam nyo ba, tuwing December, nag-iiba talaga ang anyo ng D-Mall. Mas nagiging makulay ang bawat iskinita dahil sa mga Christmas lights at parol na gawa sa shells. Habang naglalakad kami dito, papuntang D-Mall Avenue para abangan ang mga bata, ang mapapalingon ka sa kaliwat kanan para siyang nag-open air maze. May part na puno ng mga tindahan at souvenirs, may part na puno ng beachwear at may part naman na puro restaurant. Kung mahilig kayo sa pasalubong, dito talaga ang bagsakan ng mga sikat na Boracay t-shirt, personalized keychains, at syempre, yung mga wooden nameplates na inuukit pa habang nag-aantay ka. Alam nyo ba, may Ferris wheel sa loob ng D-Mall. Nasa gitna siya ng shopping area. Maliit lang siya at parang naging cute na landmark na lang sa gitna ng mga kainan. Ang daming foreign at local tourists na nagpapakuha ng picture doon habang kumakain sila ng street food. Pabalik na kami sa Station 1 nang makarinig kami ng mga drums. It's the local caroling group. Busy ang mga student na pagpapractice dahil Pasko. Napaka-intense panuorin ang talent nila bago sila mag-perform sa gabi. Naglakad ulit kami sa Station 1 pero iba na ang itsura niya. Pagdating kasi ng hapon, nagiging high tide na. Ang malawak na shoreline kanina, kinain na siya ng dagat. Never talaga akong mapapagod mag-video dahil every hour, parang ibang island ang nakikita mo. Habang papalapit na kami sa dulo ng Station 1 papuntang Dinawood, napansin talaga namin kung paano nagbago ang mukha ng dalampasigan ngayong hapon. Kung kaninang umaga ay parang tulog at solo namin ng buhangin, ngayon naman ay buhay na buhay ang buong shoreline ng Station 1. Nagsisimula ng mag-iba ang kulay ng langit habang bumababa ang araw. Yung dating puting-puti na buhangin ngayon nagiging kulay ginto na dahil sa sinag ng hapon, ito talaga yung paborito kong oras na maglakad sa dalampasigan. Kahit high tide na at medyo nababawasan na akala namin tuwing buhangin, napakasarap pa rin ang pakiramdam na lumulubog ang paa mo sa pinong-pinong sand ng Station 1 na kilala sa buong mundo. Kitang-kita mo dito ang iba't ibang eksena ng buhay isla. May mga pamilyang nagtatayo ng simpleng sandcastle kasama mga bata. May mga magkakaibigan nagre-relax lang sa tabing dagat habang nagkukwentuhan. At may mga foreigners na sinusubukang humabol sa huling sikat ng araw para magpatan. Ang dami ring mga nakaparadang paraw. Nag-aantay naman ng mga tourists na gustong sumubok ng sunset sailing. Habang naglalakad kami, mararamdaman mo talaga yung transitions mula sa maingay at busy na bahagi ng isla patungo sa mas tahimik. Habang humahaba ang mga anino namin sa buhangin, pabawas ng pabawas ang mga tao habang papalapit kami sa Lambros Point. Parang unti-unting kumakalma ang paligid habang lumalapit kami sa Rocky Path. Napakasarap maglakad ng walang minamadali. Naririnig mo lang ang hampas ng alon sa pangpang at ang tawanan ng pamilya sa katabi mo. Ito yung mga simpleng sandali na makakapawi ng lahat ng pagod sa buong araw ng pag-ikot mo. To end our afternoon, we reached Dinawood Beach. Adventure ang pagpunta dito dahil kailangan mong dumaan sa narrow, rocky path sa gilid ng cliff. Be extra careful. Once you turn the corner, wow, Dinawood is smaller and more intimate. Dito, simple lang ang vibe. Sitting on the sand with a cold beer, watching the sky turn orange and pink. We stayed for 2 hours to soak it all in before walking back for our family dinner. Looking back at our day, naisip ko lang, life is best enjoyed in its simplest form. Hindi kailangan ng glamorous na travel para maging masaya. Minsan, sapat na yung naglalakad kayo ng sabay-sabay at kumakain sa karinderya. Sa travel, hindi importante ang suot mo or kung perfect ba ang hair mo. Ang mahalaga, nandun ka sa moment kasama ang pamilya mo. We weren't worried about our looks. We were just busy making memories together.
adventure. Thank you so much for joining us. Sana nag-enjoy kayo sa aming adventure. If you like this video, don't forget to like, share, and follow our page, Corfield Adventure, on Facebook and YouTube.